Grabing plot twist, patayan sa 2028. VP Sara, ginigiba, Robin sumabog sa galit. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Boses ng Bayan PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Boses ng Bayan PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Papaslangin ng COMELEC si Vice President Sara Duterte. Naku po. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala bigyan ng credits ang boses at video na matutunghayan natin yan at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Jay Guevara. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Jay Guevara para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Jay Guevara. Syempre, ayan suportahan natin yan. Naku po mga banateros, mga kabiyaya, ito po yung isa sa mga sinasabi ko sa Ayun, inyo. isa din pala sa Banateros to, si Sir Jay. Ayan suportahan natin yan. Mga malupit na balita na pwedeng gawin kay Vice President Sara Duterte. Eh ito nga yung dadayain or parang tatrabahuin na ng COMELEC para lang hindi manalo bilang presidente si Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang talaga, si VP Sara, matatalo lang yan talaga. Kung sakaling makalusot sa impeachment yan, makatakbo ng presidente ng 2028 yan, sa pagiging presidente, ang pinakatalo niya lang talaga is yung madadaya siya. Yun lang ang pinakatalo ni VP Sara talaga, wala nang iba. Kasi kung sa mga kandidato lang talaga, kahit sabihin nila, si Lenny, mas malakas pa daw kay VP Sara, di wow. Sige na. Kasi sa totoo lang, bigyan lang natin ng kung si Lenny talaga ay malakas, kung malakas si Lenny kay VP Sara, dapat si Lenny noong 2022, hindi lang ganung boto ang nakuha. 'Di ba? Ano 'yun? Yung mga gustong bumoto kay Lenny para mahigitan si VP Sara sa 2028, hindi muna bumoto kasi gusto nila na presidente ang takboy ni Lenny, hindi pagiging hindi noong 2022. Umaga parang sa 2028 ka na tumakbo. Doon ka namin iboboto. Sa 2022, hindi ka muna namin iboboto. Kaya yan muna yung boto mo na makukuha. Parang ganun ba yun? At eto nga, Robin Padilla may anunsyo na papatungkol sa sabi-sabi or bali-balitang maging siya ang maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 election. Patindi ng patindi. Mas maganda-ganda na si Senator Robin kaysa kay Bam. Si Bam, matalino naman si Bam, pero mahirap kasi. Diba? Dilawan pa rin yan. Alam naman natin ang dilawan Pero sa mga pag-uusapan natin ngayon, kaya wag nyo pong kalimutan na i-like and share ang ating video. Ayan, like and para share, mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. So ito po yung video at ating panoorin. Ni Congressman Ege Irice, ang sabi niya rito, quote-unquote, maski kasama ko sa civil society at mga kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara Duterte presidency that they would rather sacrifice the truth, attorney. Yes, alam nyo si Congressman Egay Irice ay isa sa mga matatalik na kaibigan ni Pinoy Aquino, no? Matalik na kaibigan, hindi lang po kasama sa politika, barkada. Mahal na mahal po niyan si Pinoy. At yan si Kong Egay, he is admittedly yellow, pero ako po ay sumuporta sa kanya congressional bid. Because he is a reasonable person. Ito po yung sinasabi ko. I suppose the word for the day is reasonable, no? Etong si Kong Egay Irice, napakalinaw ng kanyang sinasabi na napapansin niya na kahit sa kanilang panig na may mga extremist na nakakasira sa kanilang panig. So, yung sinasabi niya na hindi niya ini-endorse si VP Ang ini-endorse niya yung katotohanan. Na ang sinasabi niya, malinaw na may mga impeachable offenses na ginawa sila Pangulong Marcos na dapat at least dinggin natin sa ating Congress. Malinaw na rin na may mga kaso na dapat pinapile laban sa dating speaker, no? Pero sa kanilang lahat who have historically run on a campaign platform of decency
no? Silang lahat ngayon ay willing to not be decent, to not be logical, just because of their fear of a Sara presidency. Now, the problem with this is this. Sila po ay panig sa katotohanan except when their political existence is threatened. Abay, mali po yun. Kasi po, yan naman ang masasabi ko sa mga Duterte. Even if their political existence is threatened, hindi po nila ipagpapalit ang katotohanan para lamang sa Tama. politika. At yan din po ang masasabi ko sa mga Duterte supporters. Yun. Kasi yung mga Duterte supporters na yan, nag-aaway-aaway pa yan. Nag-aaway-aaway pa kapagpalagay nila na merong isa sa rango nila na medyo out of line. So sa huling just as a final statement on that, makikita po natin yung consistency at least ng Duterte supporters. Nandyan talaga. Hindi walang bumaliktad sa kahit anong mga sinasabi nila. At kung may bumaliktad man, halimbawa si VP Sara, bumaliktad siya sa kanyang pag-support kay BBM, humihingi ng tawad. At yun po ang pinakamahalagang attribute ng At ating... saka aminado siya sa sarili niya na talagang nagkamali siya. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya dapat sisihin sa mga nangyaring pagkakamali na yon. Dahil isa din naman si Sara Duterte sa mga naging biktima at naniwala din naman. Ngayon, tama naman yung kailangan ipaglaban mo ang katotohanan, hindi yung politika. Kasi kung pinaglalaban mo ang katotohanan, pinaglalaban mo yung taong bayan. Ibig sabihin, pinapakita mo talaga na mahalaga sa'yo yung taong bayan kapag mahalaga sa'yo ang katotohanan. Diba? Kumbaga, dapat wala kang limitasyon sa ginagawa mo. Dapat lagi kang matapang, lagi kang palaban. Susunod na Pangulo. Opo, napag-uusapan itong ICC at ito pong si Vice President Sara Duterte. Si Attorney Cristina Conti, after nung, or di ko alam kung after ba nung mismong pagpapahayag ni VP Sara Duterte na siya'y tatakbo sa pagkapangulo, meron siyang statement dito or sa panayam sa kanya na idinadawit uli yung kanyang pangalan ni VP Sara. Ang sabi niya dito, maaari daw mabanggit yung pangalan ni VP Sara kung sakali. Dahil ang pagkukwentuhan doon ay kung anong nangyari sa Davao at kung paano ito naging nationwide. Si Sara Duterte sa pagitan ng 2011 to 2019 ay naging mayor at vice mayor ng Davao ng panahong iyon. Ito na ba ay malinaw din na pinupolitika at hindi na usaping legal po ang nakikita nyo po dito, attorney? Malinaw naman po, self-explanatory po. Dahil let's look at it from a general perspective, no? Ano po ba ang ratings ni Sara Duterte? At sa pinakamababa, yung sa pinaka alam na nating hindi siya papanigan ay mga 35% pa rin po yung kanyang rating leading, at ang mga kasunod ay nasa mga single digits, no? So I don't even want to comment on the position of the good attorney, just because all of this considered ay napakalinaw na parang pag-attack na lamang kay VP Inday from all sides. Hinahanapan yung kanyang mayoralty, Yes. yung kanyang pagka-VP, yung kanyang pagka-DepEd Secretary. Kung makikita nyo all her positions, no, hinahanapan ng pagkukulang or pagkakasala. Sa totoo lang, no, habang yung pagkakabanggit niya na tatakbo siya bilang presidente, siguradong hahanapan na siya ng hahanapan lalo ng matitinding butas niyan. Lalong-lalo na siyang hindi titigilan. Kaso nga lang, syempre dito, kumbaga, wala na silang sisirain kay VP Sara. Kasi talagang since day one pa lang, simula nung naupo siya dyan sa pagiging vice president, talagang sinisiraan na siya. Kaya nga sinasabi natin dito na kapag ikaw maaga ka nagdeklara, posibilidad na masira ka. Masira ang pangalan mo at matalo ka sa eleksyon. Si VP Sara naman, maagang nagdeklara, kumbaga, baka sirain ka, matalo ka sa eleksyon. Hindi, malabo. Kasi nga habang sinisira si VP Sara, lalong lumalakas eh. Siya yung sinisira na politiko na hindi pa rin nawawala o bumababa yung ratings o tingin ng tao sa kanya. Diba? Ganun ko lang siya nakikita. So, despite the acute lack of evidence, tingnan nyo, halimbawa sa confidential fund, ang pinalalaki nila na issue, napakaliit. Kasi
wala silang mahanap na malaking ebidensya. Bakit hindi sila maghanap ng ebidensya sa kunyari 1 billion? No? O kaya ito, naghahanap sila sa mayoralty. Wala silang mahanap kasi na solid. So yung may makita silang kahit katiting lang na Mary Grace Piatos na kahit papano masispin nila into evidence, kinakapitan nila. So as an overview, napakalinaw sa akin na lahat lang ng ginagawa nila ay ganito. Ang utos nila, tingnan nyo lahat ng naupuan na posisyon ni VP Sara, hanapan nyo ng butas, palakihin sa media. Ganun lamang po. Bakit walang tumutuloy sa ombudsman? Lalo na kakampi nila yung media. Bakit puro impeachment pero walang in the courts of law? Kasi alam nila that it will not stand the scrutiny of strict judicial processes. Nabanggit niyo po ang pagtira sa pangalawang pangulo sa iba't ibang side po. Ito na ba yung patotoo rin sa naging panawagan o pahayag ni Senadora Risa Hontiveros na magkaroon ng United Opposition? Pero questionable pa kung saan siya naging opposition, sa kasalukuyang administrasyon ba o sa mga Duterte, attorney? Hindi naman kasi opposition sila Hontiveros eh. Di ba? Hindi naman sila opposition. Ang opposition talaga sila BP Sara. Hindi nga kinakalaban ni Hontiveros ang administrasyon. Paano sila naging opposition? Alam niyo po, dyan ako hindi kamping-kampe sa ating sa side ng ating politika. Kasi hindi ko naman po sisisihin si Senator Risa dyan. Kasi naman po, yan ay politika na. At pagdating po sa politika, napakalaya po nila kung sino ang gusto nilang kampihan. At napakalaya rin natin naman na pulaan. Halimbawa, pag nakita natin na nagsanib puwersa yung mga dating magkakaaway, pwede nating pulaan yon, no? Pwede nating tuksuhin, konting Kain suka. Parang... Pero, wala tayong maisisisi sa kanila na legal o hindi rin tayo pwede magka-moral-moral na ganyan, ano? Kasi gusto nilang manalo. At hindi ko po bilang isang aspiring politician also, hindi ko po pwedeng tanggalin sa kanila yung pagnanasang manalo. Ang magandang balita lang dito para po sa Duterte supporters ay kung nakikita nating kumakapit na po sila sa mga ganitong klaseng tactics, ito po ay para sa akin lang, wala sana magalit. Ito po ay pagkapit sa patalim. Yun lang. At pag kumakapit po talaga sa patalim. Totoo yung sinasabi ni Atty. Jimmy Bondok na talagang kumakapit na sila sa patalim. Kain tae, kain suka na yan. Diba? Ay wala na kasi talagang ibang mas malambot-lambot na makakapitan. And this is good news for us. So instead of yung parang kinikriticize natin sila, no, okay lang yun, no, konting criticism. What we have to do more is to galvanize our efforts, no, our support base. Number 1 yan. Pero ito number 2, at gusto ko lang batiin si Atty. Torion at si Atty. JB Hinlo. We have to reiterate the calls, no, for to revisit the past election, no, and the COMELEC processes. Kasi po yan na lang po ang makakatalo sa isang President Sara Duterte. Magic na lang po ang makakakontra. Magic na lang. And so we have to, instead of just criticizing sila Senator Risa, I don't think we should do that too much, no? Honestly. Para sa akin po, politika nila yan. Ang gawin natin, tactics nila yan. Palakasin ang ating base, palawakin, lalo na ang dami pang neutral dyan, ang daming youth voters. And then number 2, talagang pilitin po ang or idiin ang ating pakiusap sa Senado at pati po sa Korte Suprema na sana talaga bisitahin ang mga di umanong anomalya na nangyari noong eleksyon. Yung data center 3 hindi pa napag-uusapan, no? Yung hindi dumiretso sa number at COMELEC, yung mga transmission hindi na pag-uusapan. Yung mga balota na overprinting hindi pa na pag-uusapan. Mga walang serial number hindi pa na pag-uusapan. These are very important issues for the future, hindi lang po for 2028 but for the future of our democracy. Yun ang delikado ron. Kung nangyari yan nung nakaraan, pwedeng mangyari ngayong future. Di ba? Doon talaga tagilid si BP Sara kapag nagkaroon ng magic. Yun ang problema doon. Lalong-lalo na wala sa kanya yung makinarya, wala sa kanya ang ano. 'Di ba? Kumbaga ang sandigan lang ni BP Sara yung taong bayan talaga na naniniwala sa kanya. Yung mga taong bayan na maaaring bumoto sa kanya. Kaya talaga dapat talaga yun ang pagkatutukan kasi itong mga tumitirya sa kay BP Sara ngayon, yung mga yan, wala na yan eh.
Hanggang dyan na lang, tactics na lang yung mga ginagawa nila eh. Para sirain lang eh. Kasi paulit-ulit na lang yung ginagawa nila, paulit-ulit na lang yung binibintang nila, yung mga sinasabi nila kay Sara Duterte. Eh, hindi naman tayo naniniwala. Wala naman. Patuloy pa rin tumataas si Sara Duterte. Hindi pa rin bumababa. Di ba? Kumbaga, wala. Tactics na lang nila yon. Yung tactics nila hindi tumatalab sa tao. Pero kailangan talagang tutukan yung magiging botohan sa 2028. Yun talaga ang delikado. Kung talagang si VP Sara, talagang planchado na mananalo. 'Di ba? Kahit sabihin nating manalo siya, kung alam mo na, kung merong mga alam nyo na. Ay nako. Po, bilang panghuli na lamang po, attorney, bago ko lang ibalik kay partner Jade, nabanggit po yung pangalan ninyo ni Congressman Benny Abante ng Manila 6th District na kayo na lang daw po maging katandem daw ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ano pong masasabi niyo rito? I don't know what he means by that. Wala naman kaming past animosity ni Kong Abante. Magkaiba talaga kami ng politika. Sa katunayan po, hindi ko na ipopromote, pero may kumuha po sa akin na isang news channel na kasi ayaw ako kunin ng SMNI, kaya tinanggap ko na lang po sa ibang channel. Easy. Biro lang. At mamayang gabi po, guest namin si Kong Benny Abante. No? The very few interactions we've had, matino naman po ang aming pakikipagpalitan ng opinion. Yung kanyang pagsabi na ganyan, hindi ko alam kung may kante o hindi ko alam kung sincero. All I can say is I am not worthy and I am glad to just be a supporter, kahit host lang po ng mga rally. Kahit ano po, kahit magwalis lang po ako ng entablado para lamang po magkaroon ng isang deserving Tutusin talaga ito si Jimmy Bondoc, dapat manalong senador to eh. So, may kay talaga to manalo. president ang ating Kumbaga, yung mga walang silbi sa Senado, yung iba, palitan na yan. Ito, may mga tao talagang deserving. No? Mga bago naman ba? na bayan. Ang nabanggit kasi niya rito sa isang panayam, quote-unquote, I heard what Attorney Jimmy Bondoc said that ang gusto niya maging running mate ni Vice President is Robin Padilla. Bakit hindi na lang si Jimmy Bondoc siya nag-announce palagi? Si Jimmy naman, abogado yan at magaling din naman yan. Siya na lang maging running mate ng ating Vice President. Ano bang pakailam ni Abante? Bakit parang siya pa yung nagdidikta kung sino yung gustong maging running mate ni VP Sara? Sa totoo lang talaga, no? Si Jimmy Bondoc talaga is magaling. Magaling talaga siya. No? Magaling yan, magaling na attorney. Pero ang problema kasi, hindi pa ganun kalawak ang pundasyon ni Jimmy Bondoc. Siguro kaya nasasabi nito ni Abante, ito sa akin parang ano ko lang siguro kaya nasasabi ni Abante na ikaw na lang maging Vice President kasi nga syempre, halimbawa, merong dilawan na tatakbong Vice President, malakas yung dilawan na yon, maaaring matalo si Jimmy Bondoc. 'Di ba? Lalong-lalo na si Jimmy Bondoc hindi pa dumadaan sa pagiging senador, 'di ba? Wala pang kumbaga, alam natin na magaling lang siya pero hindi pa gano'n natin nakikita kung paano talaga siya sa ng maglingkod sa mga tao. 'Di ba? Ngayon, kung siya ang tatakbo na Vice President, siya ang kukunin, madadala siguro yung pangalan niya ni VP Sara pero hindi gano'n katindi. Hindi gano'n kalakas yung impact. Medyo mayroon pa ring dalawang isip sa mga tao. No? Pero siguro naman, mga DDS supporters, lahat naman ng mga sumusuporta sa Duterte, isusuportahan si Attorney Jimmy Bondoc. Pero mas maganda pa rin na talagang kung kukuha din si VP Sara ng kasi sa akin, kung talagang malaki na ang pundasyon ni Attorney Jimmy Bondoc, pwede siya na maging vice, pero hindi pa ganun kalaki. Kumbaga, hilaw pa. No? Hilaw pa ang mas maganda kung daanan muna ni attorney yung lahat ng mga di ba? Proseso, mga pagsenador, mga ganyan. Mas maganda sa ngayon yung Vice President mag-iingat tayo. Yun ang dapat na maging malakas din. Mamili si VP Sara ng malakas na pwedeng tumalo sa tatakbong Vice President ng administrasyon, ng mga dilawan, kakamping. Dapat matalo niya talaga. Yun ang talagang mahanap. I am a very positive person. Kasi sa totoo lang, no, kung maging presidente si VP Sara at halimbawa kontra kay VP Sara yung Vice President,
maaaring maulit yung impeachment na yan ngayong president si VP Sara. Doon na naman nila ituloy yan. Doon na naman nila gagawa ng problema si VP Sara niyan. Kaya mas maganda talaga, isplanchado talaga, pati yung magiging vice president ni Sara Duterte, magiging partner niya. And I will just accept this compliment on its face. No, I thank the congressman for his apparent high opinion of me. Pero gusto ko lang po idiin na kailangan po natin patibayin ang ating presidente, ang magiging presidente. Yun Kailangan natin patibayin. Yes. Lagyan po natin siya ng running mate na tunay na magbibigay ng numero sa kanya, Yun. na tunay na deserving na Yes. possible president Oh, in case yan, anything happens to her. humble. Yan ang maganda kay Jimmy Bondoc, talagang napaka-humble niyang magsalita. No, hindi siya para yung pwede kumbaga kukunin niya akong vice president. Okay lang, parang gano'n, 'di ba? Hindi katulad ng iba, sila Honti, open ako na kung kukunin akong tumakbong presidente. Hindi katulad ni Atty. Jimmy Bondoc, may breeding. Yan ang tao. 'Di ba? Hindi katulad ng iba. And a vice president who will be Hindi lang magaling kumanta. Pang politika pa. advocacy driven, because yan naman po talaga ang nagiging historical role ng vice president. And we all know na marami pong nasa harapan ng pila bago po umabot sa isang maliit na Jimmy Bondoc. Alright. Attorney, siguro yung huling mensahe para sa lahat ng ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito. Sa akin po mga kababayan, hindi po lamang sa Duterte supporters. Ang pinaglalaban po natin ay kasarinlan. Kasarinlan sa mga isla, kasarinlan sa dagat, kasarinlan sa hustisya. Hindi po magkaiba ang Pag-asa Island sa pagkakapiit ng Pangulong Duterte. At hindi rin po magkaiba yan sa pag-ayos ng ating electoral system upang walang mga banyaga o mga private interests na makialam sa will of the people. Lahat po yan isang topic yan, kasarinlan at ang pagbibigay ng boses Yun. sa Pilipino. Kaya nananawagan ako hindi na lamang sa Duterte supporters, kundi dun sa mga nag-iisip pa at meron pa pong puso at habag sa ating bayan. Huwag po tayo kumampi sa mali. Huwag po tayo kumampi sa mali. Tama. Ang ipaglaban po natin ay yung tama kahit po labag sa ating politika. Yes. Kung palagay po natin na si VP Sara ang makakatulong sa Pilipinas sa susunod na 6 na taon, tulungan po natin siya, o at least wag po natin hayaan ang siraan na walang basihan laban sa kanya. Yes. Paglaban natin ang mga isla, paglaban natin si Pangulong Duterte at ang ating kasarinlan, Yun. at paglaban po natin yung nararapat na Pangulo para sa Republika ng Pilipinas. At ating natungayan ng video na nagmula kay Boses ng Bayan PH. At syempre natungayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Jay Guevara at syempre sa SMNI at kay Attorney Jimmy Bondoc. Kayong mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.